sumulat ng isang libro si Reynaldo Ileto na ang titulo ay Passion and Revolution. Napaka-revolusyonaryo ng librong ito. Lalo na sapagkat gustong ipaliwanag ni Rey Ileto na hindi lamang kaisipang liberal mula sa Rebolusyong Pranses ang nagpasiklab sa Rebolusyong Pilipino. Sabi niya, hindi maintindihan ng mga Pinoy ang kaisipang liberal. Kailangang gamitin ni Bonifacio ang mga ideolohiya na alam ng taong bayan. Kaya sabi ni Rey Ileto, kung pag-uusapan ang kamulatang popular, ang alam ng taong bayan, higit na inspirasyon ni na Bonifacio ang pasyon, sapagkat ito ang binabasa ng taong bayan. Ang ginawa lamang nila Andres Bonifacio, pinulot ang bagong larawan ni Kristo bilang tagapagpalaya ng bayan. Kaya napakaganda ng libro na Passion and Revolution ni Rey Ileto, at kung hindi pa nyo nababasa ay basahin ninyo at pinagbibili ng Ateneo Press hanggang ngayon. Ngunit ang dagdag ko ngayong umaga, hindi lamang ang pasyon ang alam ng taong bayan. Kung pag-uusapan ang isip ng taong bayan, noong panahong iyon, laman din ang kanilang isip ang mga awit at kurito. Ang komedya, higit nilang kilala sina Bernardo Carpio, Siete Infantes de Lara, 12 Pares de Francia, at si Florante at si Aladin. Ito ang kanilang aliwan. At sa aking palagay, higit na modelo ni Andres Bonifacio, sina Bernardo Carpio at Florante at Aladin kaysa kay Kristo. Si Kristo, tinubos siya tayo sa pamamagitan ng pagpapakasakit, sa pamamagitan ng pagtitiis. Hindi ganoon ang ating bayaning si Andres Bonifacio. Ang modelo ni Andres Bonifacio ay modelo ng bayaning handang mamatay at pumatay para sa kalayaan ng kanyang bayan. At ang modelong ito ay hindi si Kristo. Ang modelong ito ay sina Bernardo Carpio, sila Oliver, si Roldan, si Rodrigo de Villa, si Florante, si Aladin, na handang pumatay para ipagtanggol ang kanilang kaharian, para ipagtanggol ang kanilang bayan. At palagay ko, yun ang higit na malaking dahilan kung bakit sumama ang libo-libong taga Maynila at karatig Maynila at iba pang lalawigan kay Andres Bonifacio. Ibinuwis ang kanilang buhay, hindi para magpakasakit, kundi upang ipagtanggol ang kalayaan ng Pilipinas. Ang bagay po ito ay inyong mababasa mamaya kapag kayo ay bumili ng aking librong Ang Pag-ibig sa Bayan ni Andres Bonifacio. Pagbibili sa inyo ng UST Press ngayong umaga. Ngunit, bakit ko sinasabi itong lahat ng ito? Dahil po, panahon na, hindi lamang dakilain natin si Andres Bonifacio, kundi panahon na para ipagtayo natin siya ng bagong bantayo sa ating dambana ng kagitingan. Ano po ang ibig ko sabihin, ipagtayo siya ng bagong bantayo? Ang ibig ko pong sabihin ay makawala tayo
sa ginawang pagkahon sa imahen ni Andres Bonifacio. Kung ba ang imahen ay masyado lamang pangahas, hindi nag-iisip, nangungopya lang, laging may hawak na tabak, hindi po siya umawak ng tabak. Meron siyang special na revolver na siyang daladala niya sa kanyang pakikipaglaban. Hindi ko lang alam kung naiputo. Hindi rin po siya mahirap na katulad ng sinasabi ng lahat. Siya po ay hindi nagkaroon ng mataas na formal na pag-aaral, pero nakakapagsalita siya ng Ingles, nakakapagsalita siya ng Espanyol. Ang katunayan, nakasulat pa siya ng isang tula sa Espanyol, kamukha ni Emilio Jacinto. At kung siya ay mahirap, hindi siya tatanggapin sa Masonry at sa La Liga Pilipina. Dahil ang Masonry noon ay binubuo lamang ng mga ilustrado at mayayaman dito sa kamay nila. Pero membro ng Masonry si Andres Bonifacio. Membro siya ng La Liga Pilipina. So, kalukuhan yung nagsasabing siya'y mahirap. Nagtitinda lamang siya ng abaniko at baston para may ibang pagkakitaan yung kanyang mga kapatid na babae. Ngunit marami sa ibang trabaho at dahil doon sa pangyayaring iyon ay meron siyang sapat na salapi para ipambutaw niya sa Masonry at sa La Liga Pilipina. Iwasan na rin natin ang laging pagtingin natin kay Andres Bonifacio na laging nakadamit ng gusgusin. Kung gusgusin si Andres Bonifacio, bakit ang isang kapitan sa Cavite na ang pangalan ay Emilio Aguinaldo dumayo pa ng Maynila para sumumpa kay Andres Bonifacio? Hindi lang yun, napakagaling na makata ni Andres Bonifacio. Hahamunin ko ang sino mang magsabi na siya ay mediocre poet. Katulad ng sinabi ni Teodoro Agoncillo noon. Napakagaling na makata si Andres Bonifacio, isang napakahalagang kawil sa kasaysayan ng ating pagtula, katulad ni Rizal. Magkaiba lamang ng katangian ang kanilang mga sinulat na tula. Ang tula ni Rizal ay para sa tradisyong edukado at Espanyol. Ang tula ni Andres Bonifacio ay para sa tradisyong katutubo at Filipino. Kaya mga kababayan ko, nakikiisa ako sa ating mayor na ang araw na ito ay maging simula. Hindi lamang para sa panawagan ng pagbabago sa ating imahen ng bayani ng Maynila, kundi pati sa pagbabago ng imahen ng ating lungsod. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Manila at si Andres Bonifacio.